Kapag sinabing Snapdragon 8 Elite phones, for sure, isa sa mga sasagi sa isip mo mahal. Which is, totoo naman. Nagre-range kasi ng 35,000 to 80,000 pesos yung mga phone na nag-equip ng Snapdragon 8 Elite. Pero itong phone na pag-uusapan natin ngayon, naka-Snapdragon 8 Elite pero nasa 25 to 27k pesos lang. At ito, ang iQOO Neo 10 Pro Plus. And don't worry, hindi lang chipset yung kayang ibigay ng phone na to. Dahil meron na tong massive 6,800 mAh battery capacity, naka-LTPO AMOLED display, may extra dedicated chip for gaming, may pasadong camera lineup, at kung ano-ano pa. Kaya kung interesado ka talaga sa phone na merong Snapdragon 8 Elite, baka ito na yung para sa'yo. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin pag-usapan yung build and design ng phone na to. Bale, available to sa 3 color variants. May black, may blue, and syempre itong hawak-hawak natin na color white. And pagdating sa looks nito, actually hindi na rin naman to bago. Dahil for sure, nakita na ninyo or umay na rin kayo sa design na to dahil ito rin kasi yung design na ginamit sa iQOO Neo 10 and also sa legendary iQOO Neo 10 Pro. Bale, same style, same look, and also same lang din na merong IP rating. Pero ito, naka IP65 rating. Same lang din na curve back ito, kaya comfortable hawakan, mapa one hand and also gaming grip. Ganon din pagdating sa overall build quality nito, naka plastic frame, plastic back, and also glass front. And yes, typical and also common mid-range build. Pero kapag dating sa display, naka flagship specs to. Naka 6.82-inch LTPO AMOLED display na merong QHD plus resolution display. Kapag dating naman sa color reproduction, meron tayo ditong vibrant and also saturated na display. Kaya buhay tingnan yung display nito at i-plus mo pa na naka widevine L1 na to. Which is nice kung usapang movie or kaya anime streaming, walang problema. And syempre, dahil LTPO AMOLED to, bukod sa mabilis sa pagbaba ng refresh rate kapag hindi na natin tinatouch, deep din yung blacks and also meron ditong better contrast pagdating sa overall display nito. In terms of gaming and also navigation naman, napaka-responsive din dahil meron na tong 144Hz adaptive refresh rate. Kaya talagang responsive yung navigation dito. Kaya in overall, maganda talaga yung display nito at pang flagship level talaga. And isa pa sa mga bagay na dapat ginagawa na ng mga flagship phones ngayon, magkaroon ng malaking battery. Dahil ito, merong massive 6,800 mAh battery capacity. And yes, ginamitan na to ng silicon carbon anode battery na sinabi ko na rin naman nung January na ito na yung magiging new norm pagdating sa mga phones na i-release ngayong 2025. And guess what? Nandito na tayo. And kung usapang pakunatan ng talaga, wala tayong masasabi sa phone na to dahil talagang makunat siya. Pagdating kasi sa optimization ng software nito sa power distribution, panalong panalo. Although, hindi ako nakapag-run dito ng PCMark battery test, pero based sa testing and also observation ko ng ginagamit yung unit, naglaro ko dito ng isang buong araw na puro ML lang at saka social media. Although, putol-putol sila, hindi siya straight. Bale, merong mga oras na naglalaro ko ng ML and then kapag natalo, balik tayo sa Facebook. And then kapag tinamad, ML. Diba? Gawain mo yan Kau pa, aray ka. And based sa ganung activity, tumagal yung battery ng phone na to sa loob ng isang araw nang hindi ko tinatouch yung charger. Although, chinarge ko rin naman siya nung madaling araw na kasi palubot na talaga. And to be honest, kung ikukumpara ko to sa battery ng ating Redmi Turbo 4 Pro na merong 7,000 mAh battery capacity, ako na yung una magsasabi, almost pantay or halos mas lamang pa nga yung battery nito dahil na rin yan sa software optimization na ginawa ni iQOO dito. And kung usapang charging, wala din naman magiging problema dahil kung madidrain mo to, mapupull charge mo din to agad under 40 minutes dahil meron itong 120 watts fast charging support basta inactivate niyo sa settings yung kanyang turbo charging. And dahil nabanggit ko na rin yung software optimization, pag-usapan natin yung kanyang software. Pagdating dito, ginamitan to ng Origin OS 5 and ito ay under ng Android 15. At pagdating sa Origin OS, to be honest, isa to sa mga pinaka-favorite ko na OS dahil ang ganda ng UI interface nila. Although wala namang masyadong bago sa ibang mga UI out there, yung nagustuhan ko sa kanila yung optimization ng UI. Maganda yung pag-pick nila ng animation, smooth yung pag-navigate at halos wala akong naramdaman na bugs dito bukod na nga lang doon sa kanyang 5G. At mamaya pag-uusapan natin. And pagdating naman sa Android support nito, meron tong 4-year security patches update and then merong 3 major update. Ibig sabihin, aabot to hanggang Android 18 which is nice para sa isang China ROM variant. And yes kapare ko, isa tong China ROM phones. Ibig sabihin, makikita natin dito yung mga Chinese bloatware application. Madami yan pero kayang-kaya natin i-uninstall lahat. Pwede nyo panoodin tong video na to para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-setup at paano i-eliminate yung mga yan. Napaka-basic lang. And syempre, meron din tayo yung mga Chinese notifications and just I said, lahat yan na-pixa natin dito sa video na to so panoodin na lang po ninyo. Anyway, move na tayo sa part na yan and syempre, pag-usapan natin yung gaming capability ng device na to. Again, ginamitan to ng bagong-bago and also powerful na Snapdragon 8 Elite. And dahil iQOO phone to, meron silang nilagay dito na dedicated gaming chip at tinatawag to na Q2 chip. Bali yung pinaka main objective ng Q2 chip na to siya yung mag-handle
pag-handle ng mga gaming features na meron dito. And also, yung paggamit natin ng turbo mode. Bali yung mga features na hinahandle niya is frame rate interpolation, resolution adjustment, visual enhancement, at kung ano na pa. So, more on that. And pagdating sa Antutu benchmark score, nakakuha tayo dito ng 2.6 to 2.7 Antutu benchmark score, which is pretty normal pagdating sa Snapdragon 8 Elite. Malakas kasi talaga eh. Pero just as I said, benchmark lang yan. Yung pinaka gusto talaga nating makita at malaman ay yung performance nito pagdating sa gaming. So, ito yung nakuha naming performance niya pagdating sa mga games na tinest natin dito. At unahin natin yung isa sa pinaka-favorite yung game, which is Genshin Impact. So, syempre, sinet up natin to sa pinakasagad na settings, highest graphical preset, and then 60 FPS combo, and then syempre, naka-activate yung ating turbo mode. Ay pagdating sa nakuha nating overall performance dito, napaka-solid. Almost 60 FPS maintain siya sa whole gaming test natin. Although, meron kami mga nakitang panaka-naka o papitik-pitik na frame drop nung nag-check kami ng footage, bumababa siya ng 57, 58, ganyan, pero bumabalik din agad sa 60. So, technically, nasa 60 FPS siya all the way. Dahil hindi nyo naman mapapansin yung mga 2 to 1 frame drop na yan kapag wala kayong gamit-gamit na FPS meter. So, pagdating dito sa Genshin Impact, walang problema, sisiw na sisiw yan pagdating dito sa ating iQOO Neo 10 Pro Plus. Syempre, tinest out din natin to sa mga MOBA game na madalas kinaiinit ng ulo mo. Hindi, joke lang. Tinasing namin to sa HOK, Wild Rift, and also MLBB. And pagdating dito, max out settings ng lahat. Naka ultra na sa MLBB, 120 FPS, and also high naman pagdating sa Wild Rift, and then sagad din sa HOK. And pagdating sa naging gameplay natin, 120 FPS yung nakuha nito pagdating sa Wild Rift and also sa HOK. However, pagdating dito sa ating MLBB, nasa 60 FPS lang ito. I don't know why kung ano nangyari, pero ultra settings na po siya dyan. Hindi ko sure kung bugs to or kaya hindi lang talaga optimize pa yung ating MLBB pagdating sa iQOO Neo 10 Pro Plus, dahil possible yan lang naman yung pinaka maaaring maging reason, dahil napakarami ng mga phone na tinesting natin na merong Snapdragon 8 Elite, and yes, smooth naman siya dito, although yung ibang mga phones hindi pa nga din ganun ka-optimize pagdating sa MLBB dahil wala pa silang ultra settings. Pero pagdating dito sa ating iQOO Neo 10 Pro Plus, meron siyang ultra settings pero 60 FPS limited lang siya. So, ibig sabihin, mag-aantay tayo ng update para dito. Pero in overall, pagdating sa mga MOBA games sa tinesting natin dito, solid 120 FPS, and yes, maintain po siya sa lahat ng mga yon at wala pong kahirap-hirap dahil hindi naman ganong kabigatan tong mga game na to. And syempre, hindi pwedeng mawala, next naman nating sinalang dito is CODM. At pagdating dito, pinariority natin yung FPS as usual, naka-ultra FPS settings tayo, and then medium graphics lang tayo pagdating sa graphics dahil yan yung needed na permission. So I don't know bakit hindi pa rin nila sinasagad to. But ganoon pa man, pagdating sa kanyang performance, mapa MP and also VR mode, walang problema dahil nakakuha tayo dito ng solid and consistent 120 FPS. And yes, 120 FPS na po din to sa VR dahil tanging mga Snapdragon 8 Elite chip at saka Dimensity 9400 pataas ng Dimensity yung merong 120 FPS dito sa VR mode nila, which is nice dahil sa mga Snapdragon 8 Gen 3 and 8S Gen 4 wala pa ito. So I hope sumunod na sila. But pagdating dito, in overall, good yung performance natin at wala din tayong natala na frame drop or pagbaba ng performance. And syempre, dahil Snapdragon 8 Elite, mataas yung power draw, for sure iinit to. Pero pagdating dito sa iQOO Neo 10 Pro Plus, medyo kakaiba yung nangyari. Keep it mind na yung room temperature ng ginawa namin yung extreme gaming test naglalaro ng 29 to 30 degree Celsius lang. And yes, naka-open po yung aircon namin dyan, tanghaling tapat kasi that time, and hindi po nakatutok yan sa mismong phone habang naglalaro kami. As in, pretty normal temperature lang pagdating sa isang kwarto. And kaya nasabi ko na medyo surprising dahil after ng 30 minutes ng paglalaro sa Genshin Impact in sagad na settings and also naka-turbo mode, nakakuha lang tayo dito ng 37 to 39 degree Celsius lang. Almost 40, which is nice kung ako yung tatanungin ninyo dahil wala pa ako natatandaan na na-review kong Snapdragon 8 Elite phone na pumalo ng gantong temperature. Pagdating naman sa mga MOBA games, dahil nga hindi tayo nahirapan, nag-average lang ng 30 to 35 degrees Celsius yung nakuha nating temperature sa mga to. And take note, magkakasabay po natin yan nilaro and Tigo 1 round po yung paglalaro natin sa kanya. Pagdating naman dito sa ating CODM, magkasabay lang din namin nilaro yung MP and also VR mode. Nakakuha naman tayo dito ng 35 to 37 degree Celsius. So, pagdating sa kanyang temperature part, just I said, magandang nakuha nating thermal sa kanya, meaning effective yung pinagmamalaki nila na 7K Ice Bolt Vapor Chamber cooling system nila. Which is nakita naman natin na nakakuha nga tayo ng maganda and also pretty normal temperature pagdating sa isang smart mode. Parang hindi ka naglaro Pero gusto ko lang din linawin na mag-iiba yung temperature neto, it depends sa user talaga dahil maaaring pwede kayo maglaro using mobile data or kaya maglaro sa place na medyo mainit or
kaya maglaro kayo sa labas na medyo tirik yung araw. So nakadepende pa rin talaga sa environment and etc. But still, I was surprised para sa nakuha nating temperature dito dahil alam naman natin na mataas ang power draw ng mga Snapdragon 8 Elite. So I think maganda yung ginawa nilang software optimization pagdating din dito, which is nice. Ngayon naman, usapang camera tayo. Pagdating sa rear camera, meron tayo ditong dual camera setup. Meron tayo ditong main camera na ginamitan ng OmniVision OB50E 50 megapixel camera sensor, and meron na rin tayo ditong 2-in-1 ultra-wide plus macro camera sensor na merong 8 megapixel at ginamitan ng OmniVision sensor din. At pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, ako na magsasabi sa inyo, maganda talaga siya. And actually, hindi na rin naman ako surprised dahil Vivo phone pa rin naman to at the end of the day, kaya maganda rin talaga yung camera tuning na ginamit nila kahit anong klaseng sensor yung gamitin, mapa Sony o OmniVision. Kung ako lang yung tatanungin, mas preferred ko yung mga Sony sensor dahil mas maganda yung tuning nila doon, pero nakita niyo naman dito na na-apply naman nila sa OmniVision sensors yung ginamit nila ng camera tuning or color science. Pero pansin ko lang talaga na kapag OmniVision yung ginamit, medyo contrasty yung mga photo na nakukuha natin. Anyway, pagdating dito, kitang-kita naman natin na saturated and also maganda yung kulay. Maganda rin yung kanyang HDR capability. Nandun yung detail sa shadow, nandun din yung detail sa highlights, hindi sila nag-overexpose or nagki-clip. So pagdating dito in overall, para sa isang mid-range camera phone, goods na to. Yung kulang lang talaga dito is, telephoto camera para maging flagship phone na talaga. But ganun pa man, goods pa rin yung mga makukuha nating photo dito. Nga pala, naka-saturated mode lahat ng pinakita ko sa inyo na photo. Pagdating naman sa selfie camera, ginamitan to ng 16 megapixel Galaxy Core sensor, which is ngayon ko na lang ulit nakita sa mga phones na nire-review ko. And pagdating dito, pretty okay at mediocre naman yung performance niya. So para sa akin, pwede na kung ako yung tatanungin. Goods naman yung kanyang capability pagdating sa kanyang portrait mode. Okay din yung kanyang capability pagdating sa HDR. So in overall, okay and good looking photos yung makukuha natin dito. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 fps para sa ating main camera. And yes, maganda yung ating stabilization dahil naka-OIS. Although dahil na nga rin naka-OIS, makikita pa rin natin yung mga wobble or jitter effect, which is normal dahil nga naka-OIS tayo. And pagdating naman sa selfie camera, medyo disappointed pa rin ako dahil nandito pa rin yung sumpa ng 1080p at 30 fps combo, which is pakiusap sa mga phone brands out there, please remove this and upgrade to 4K. But ganun pa man, maganda pa rin naman talaga yung kanyang selfie camera kung ako yung tatanungin ninyo. Although kung gagamitin natin to sa zoom or kaya sa mga video calls, magdi-degrade pa yung quality nito. So I hope gawin na nilang 4K yung resolution, which is yun talaga yung preferred natin. Now, final verdict tayo about sa phone na to. Kung kayo yung tao na naghahanap talaga ng phone na merong Snapdragon 8 Elite chip, may magandang battery, merong flagship display at meron ding magandang camera lineup, although hindi siya totally flagship phone, para sa akin, one of the best choices itong iQOO Neo 10 Pro Plus, lalo na kung gusto nyo talaga ng isang phone na merong malakas na chipset dahil hindi natin yan maaalis dito dahil nandyan ang legendary Snapdragon 8 Elite. And isa pa, yung presyo neto talagang panalo. Pero ito yung cons ko pagdating dito. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, merong bug to pagdating sa 5G. Meron po itong NSA support, meaning pwede tayong makasagap ng 5G dito sa Philippines kasi NSA deployment yung ginagamit ng mga telcos dito sa atin. Maliban na nga lang kay dito dahil gumagamit na sila ng SA or standalone deployment. Pero pagdating kasi sa mga noon ng company dito, NSA pa rin. And yes, naka-NSA support po ito. Pero once na mag-on ako ng mobile data dito sa smart SIM ko, nawawala yung mobile data. And yes, isa po itong bug dahil most of the time, doon sa mga phone na na-try ko before, kung hindi nila support yung 5G connectivity, dapat nagkakaroon pa rin sila ng signal kahit H+ man lang. Pero dito, obviously, nag-error siya and sometimes G lang yung nakikita nating signal. Pero pagdating sa dito SIM card ko, nakakuha siya ng 5G at ang lakas ng mobile data natin dito dahil nakakuha tayo dito ng magandang result. Kitang-kita nyo naman. And isa pang cons ko dito, which is pwede namang i-consider ng iba, isa po itong China ROM kaya wala po tayong local warranty and kinakailangan nyo siyang i-set up manually. Pero don't worry, meron akong video na nagawa dyan, panoodin nyo na lang po ito. So in overall, pagdating sa presyo, value, and also yung mga cons na binanggit ko, para sa inyo ba? Pipiliin nyo ba o bibili ba kayo ng isang iQOO Neo 10 Pro Plus? By the way, ilalagay ko po yung link dyan sa description down below para hindi na kayo maligaw, and also pwede po natin yung mabili kay AHH Xiaomi Manila. Ilalagay ko po yung link dyan sa description down below if gusto nyo na agad makakuha ng unit dahil marami pa silang stock. Anyway, dito ko natatapusin yung video. If meron kayong request or meron kayong mga gustong pag-usapan about sa video na to, pag-usapan natin yan sa comment section. Share nyo lang. Mag-iwan nga pala ako ng dalawang video dito na kung saan tinakal natin dyan yung isa sa pinakamalamig na gaming phone na pwede nyong bilhin ngayong 2025. Check nyo po yan.